Diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw po sa inyo. Unang-una sa lahat, tawagin niyo po ako sa pangalang Hermano. Nagkamuwang at lumaki sa isang baryo na matatagpuan sa Banate, Iloilo. Sa side ng lola ko ay meron po silang mga lahing albularyo at si lola ay meron kaunting kakayahan na makaramdam at makakita ng mga bagay na may kaugnayan sa kababalagan. Masasabi ko naman na meron din po ako nang dahil mula pagkabata ay meron akong mga nararamdamang kakaiba sa aking paligid. Nakakakita ako ng mga anino at minsan mga nasa anyong tao. Subalit sinasabi ng sarili ko na hindi sila normal. Ilang beses na rin po akong nakakita ng multo. Pero itong karanasang ibabahagi ko sa inyo ay ang isa sa pinaka nakakatakot sa lahat ng naranasan ko. Nangyari po ito sa Dueñas, Iloilo, sa lugar ng aking pinsan. Buwan ng Agosto, taong 1997. Isang umaga ay pumunta ako doon sa kanilang bahay nang dahil kaarawan niya sa araw na ito. Meron ako mga dalang isda. Maliban dito ay meron ding mga alimasan at malalaki pang mga ito. Si tatay po kasi isang mangingisda at meron po kaming bangka sa mga panahong iyon. Pagkarating ko sa bahay ng aking pinsan, ay nakita kong abala sila ng kanyang kasintahan sa pagluluto ng mga pagkain. Nako, sigurado na marami kayong mga bisita ano? Sabi ko sa mga ito. Ay nako, hindi. Tayo-tayo lang din naman dito. At dito ka na matulog. Siguradong lalasingin ka ng pinsan mo. Sabi ng kasintahan ng aking pinsan na tawagin na lang nating Maria. Nako, hindi. Uuwi ako mamayang hapon. Ang lapit ng Banate. Sabi ko naman. Huwag ka nang umuwi. Wala ka rin namang pasok bukas. Linggo. Dito ka na matulog. Minsan lang naman to. Hindi ba? Sagot naman ng aking pinsan at wala po akong magawa. Napapayag ako ng dalawa. O sige na nga. Pero maaga pa akong aalis bukas. Sagot ko na lamang. Tumulong naman po ako sa mga gawain at bandang 9:00 ng umaga ay meron nang dumating na mga bisita. Mga kasama nito sa trabaho ng aking pinsan at tamang-tama na nakahanda na rin ng mga pagkain. Ito po kasing pinsan ko, kung magpakain ay parang kapistahan. Ganito po talaga siya noon pa man, kahit magpahanggang ngayon. Ay kaya kasi sa buhay ang kanyang mga magulang, lalo ng kanyang nanay, asawa ng aking tiyo. Ito nga po palang relasyon nila ni Maria ay mag-iisang taon pa lamang sa mga panahong ito. Pero nang dahil nakapagpatayo ng bahay ang aking pinsan sa murang edad, ay doon na rin siya tumira.
Bandang 11:00 ng tanghali ay nagsidatingan pa ang kanilang mga kakilala. Ang dami. At dito ko po nakita na talagang maraming mga kaibigan ng aking pinsan. At nang dahil 3 lang kami magkasangga, ginawa kong lahat para mapagaan ang mga trabaho. Aking inasikaso mga bisita. Bandang 2:00 ng hapon ay tapos ko ng hugasan ng lahat ng pinagkainan. Sina Insan at Maria ay tumambay na doon sa isang mesa at nakipag-inuman sa kanilang mga kaibigan. Ako naman ay humingi ng pahintulot sa aking pinsan na magpapahinga muna sa likod ng bahay kasi merong duyan doon. Itong duyan na gawa noon sa ratan, kaya naman naisipan kong doon magpahinga. Sa tapat naman po ng duyan na ito ay merong isang malaking puno. At kung lalabas ka man sa kusina ay hindi mo agad makikita ang duyan, maliban na lang kung pupuntahan mo ito. Kumbaga, natatakpan po ng puno ang duyan. Hindi po alam ni Maria na nandoon ako nang dahil yung pinsan ko lang ang aking sinabihan. Nung nasa bingit na ako ng aking pagtulog, ay biglang nanindig ang aking mga balahibo. Uminit ang aking katawan at hindi po ako mapakali. Yung pakiramdam na parang may dumating na hindi kaaya-aya. Hanggang sa pinagpawisan na po ako, kaya naman naisipan kong bumangon at umupo na lamang. Hindi naman nagtagal ay meron akong nakitang matanda at ale na galing sa gilid ng bahay. Nag-uusap ang mga ito at saka dahan-dahan silang naglakad patungo sa tapat mismo ng puno na siyang nasa tapat din ng duyan na kung saan ako naroroon. Nag-uusap ang mga ito at dinig na dinig ko kung ano ang kanilang pinag-usapan. Hindi naman nagtagal ay dumating si Maria at kinausap ang ali at ang matanda. Dito ko nalaman na yung matanda ay ang kanyang lola sapagkat tinawag niya itong La at ang ali ay ang kanyang nanay. May laman na ba yung tiyan mo? Tanong ng matanda kay Maria. Hindi pa po ako sigurado, La. Sagot naman ni Maria. Bilisan mo. Nang sa ganon, ay makuha agad natin ang bata at ang kanyang ari-arian. Kami nang bahala sa kanya. Sagot naman ng matanda. At dito na ako napailing. Bilis-bilisan mo, Maria. Gawin mong lahat para mapaamoy ang kasintahan mo. Nandito kami. Gagawin namin ang lahat nang sa ganun ni manatiling pagtingin niya sa iyo. Wag na wag mo lang sasabihin kung saan tayo nakatira. Kami lang pupunta dito. Sabi naman ng nanay ni Maria. Sabi ko naman sa isip ko, mukhang may pinaplanong hindi maganda si Maria sa aking pinsan at sa magiging anak nito. Malakas ang kutob ko na meron silang gagawing hindi maganda. At Sir Chris, talagang mabigat ang pakiramdam ko sa mga sandaling ito. Tila ba meron akong pinapasan? Hindi talaga magandang ihip ng hangin. Maalinsangan na rin at hindi po ako mapakali. May duyan pala dito. Tanong ng ina ni Maria at nakita niya siguro mga tali. Kaya ako naman ay dali-daling humiga at nagkunwaring tulog. Sinubukan ko pang humili at nagawa ko naman. Pero sa kaloob-looban ko ay takot na ako. Mabilis pong tibok ng aking puso na tila ba hinahabol ako. Ay, nandito pala si Hermano. Narinig kong sabi ni Maria. Tulog yan. Sabi naman ng kanyang nanay. At dito na ako nagkaroon ng pagkakataon na kunwari nagising ako. Oh, Maria, nandito pala kayo.
Sabi ko. Pero nakatingin lang sa akin ang lola ni Maria na para bang isang pusa na kapag titigan ka ng matagal, makukonsensya ka talaga. Para bang pinaparting niya sa'yo na alam niyang nagtutulog-tulugan lamang ako at narinig ko ang kanilang mga usapan. Parang ganun pong sitwasyon na ito. Ay sos, sumabay ka naman sa inuman. Pabirong sabi ni Maria at napilitan po akong tumayo. O sige na nga, iinom ako ng alak. Minsan lang naman to. Sabi ko ng ganun at naglakad ako papunta sa tapat ng bahay na kung saan naroroon sina Insan. At Sir Chris, hindi po ako nilubayan ng lola ni Maria. Minuminuto ay nakatingin po ito sa akin. Pero ako ay nakayuko lamang na para bang ako pang nahihiya sa mga sandaling ito. Hindi ko alam kung bakit ako takot sa kanya. Ang lakas ng kanyang aura, ang lakas ng kanyang dating. Pero mabigat yung pakaramdam ko sa kanya na tila ba meron siyang tinatagong hindi maganda. Bandang 4:00 ay sumama ang aking pakaramdam. Mainit na yung buong katawan ko at para bang nakalutang ako sa hangin. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o hindi. Basta hindi ko lang po maipaliwanag sa inyo kasi kahit ako, hindi ko maintindihan kung ano ang aking nararamdaman. Bago naman pumatak ang 5:00, ay sumasagi sa isip ko na gusto kong umuwi sa amin kasi hindi magandang kutob ko doon kina Insan. Subalit sa kabila nito, ay parang pinipigilan din ako ng aking sarili at sinasabihan na manatili nang dahil si Insan ay nag-iisa lamang doon at wala siyang ibang kamag-anak. Baka doon magpapalipas ng gabi ang nanay at lola ni Maria at baka anong gawin ng mga ito. Ang ginawa ko naman, Sir Chris, lumabas ako ng bakuran at naglakad-lakad. Kumukuha ako ng buwelo at nilalakasan ko ang aking loob at sabi ko, bakit ako magpapatinag sa lola ni Maria? Makalipas ang mahigit kalahating oras, pagkatapos kong magdasal, ay bumalik ako kina Insan. Taas noo at para bang walang kinakatakutan. Pinakita ko na hindi ako takot at sa tuwing titingin sa akin ng lola ni Maria, ay tumitingin din ako ng direkta sa kanyang mga mata. Para bang handa akong makipag-away. Bandang 7:00 ng gabi, umuwi rin naman ang lola at ng nanay ni Maria. Hindi na ako nagpaalam sa mga ito kasi alam ko ang kanilang binabalak. Hindi na rin po ako uminom ng alak nang sa ganun ay maging alerto ako. May kutob kasi akong hindi maganda sa gabing iyon. Bandang 8:00 ay nagsiuwian ng mga bisita at si Insan ay agad na nakatulog sa pagkainan. Pinuwat ko lamang ito papasok sa kanilang kwarto. Ito namang si Maria ay tumulong sa paglinis at ang lambing niya sa akin. May mga pagkakataon na parang yayakapin niya po ako. Ang galing niyang dumiskarte. At kung hindi ko lang siguro nalaman ang kanilang balak, siguro nahulog na ako sa kanyang bitag. Parang gusto niya po akong kunin sa gabing iyon. Parang pagbibigyan niya ako o papaibigan niya ako. Maliban po sa maganda ito, patangkad pa, magandang pangangatawan. Maputi at mistisa at sinasabi na rin ng aking sarili na diskarte lamang niya ito nang sa ganon ay manatiling tikom ang aking bibig. At kung kakagat man ako sa kanya, syempre, mananatiling tikom din ang aking bibig. At hindi ko sasabihin sa pinsan ko kung ano ang aking mga narinig. Kapalit ng hindi rin niya sasabihin na merong nangyari sa amin o ano man dyan. Basta parang ganun po ang kanyang pinapakita sa akin. At bilang lalaki, alam ko
na ito po talagang kanyang pinaplano. Pero mas wais po ako sa kanya. Hindi po ako yung tipong mabilis mahulog sa mga ganitong temptasyon. Natapos lang lahat pero hindi umepekto ang kanyang ginagawa. Padabog siyang pumasok sa kanilang kwarto at alam kong nagalit po ito. Pumasok na rin po ako sa aking kwarto at nagpahinga. Pero sabi ko, hindi ako matutulog sa gabing yon kahit anong mangyari. Naninigurado lamang ako. Ang kutob ko na merong mangyayaring hindi maganda ay nagkatotoo. Bandang 10:00, tahimik ng paligid nang bigla akong nakaamoy ng lana. Alam kong pamilyar kayo sa pamahid na ito at nadidinig niyo ito sa ibang mga kwento. Isa po itong pamahid na galing sa mga albularyo at gawa sa niyog sa pagkakaalam ko. Nakaamoy pa ako ng lana, ang tapang, at saka napalitan po ito ng malansa. Dito na po ako naging alerto at maliban dito, naninindig ang aking mga balahibo at yung mga alulong na mga aso ay hindi maganda. Talagang nakakabahala at hindi na rin po ako mapakali. Talagang nakakahilakbot kung matatakutin ka. Makalipas lang ilang minuto, isang tunog ang narinig ko. Gawa po ito ng ibon na kung tawagin ng iba ay kikik. Isang pahiwatig na merong aswang na umaaligin. Narinig ko lang po ito kay Lola at naniniwala ako sa kanya. Kasi gaya nga nasabi ko kanina, meron silang lahing mga albularyo. Hanggang sa meron po akong narinig na yapak sa labas ng aking bintana. Pero nung una, nakibit balikat lamang ako. At yung itak na nasa mesa ay aking kinuha. At bumalik ako sa pagkakahiga. At saka tinakpan ko ng kumot ang aking buong katawan. Pero yung mga kamay ko ay nakahawak na ng maigpit sa itak. Makalipas na mahigit 10 minuto, bumukas ng bahagyang bintana. Saka meron akong nakitang siluweta ng tao. Ang hindi naman niya alam, nakasilip po ako. Madilim po sa loob ng kwarto, pero sa labas ay medyo maliwanag nang dahil sa sinag ng buwan. At nung akmang papasok ang tao, ay nagparinig na ako. O sige, pumasok ka dito. Gusto mo sigurong mataga ng itak. Sabi ko na nasa malakas na boses at hindi na po siya tumuloy. Bumalik siya. At kung pagbabasehan naman ng kanyang silweta, sigurado akong 100% na ito yung lola ni Maria. Pinagbasehan ko ang kanyang pangangatawan, yung buhok at hugis na muka. Siya po talaga, kahit na hindi ko siya nakita ng lubusan. Agad naman akong tinawag ni Maria at nagkunwari pa ito na narinig lamang niya ako. Pero alam kong gising siya mula nung pumasok ito sa kanilang kwarto. Alam ko at malakas ang kutob ko. Mula sa oras na ito hanggang sa sumapit ang bukang liwayway ay gising po ako. Hindi naman ako nagdalawang isip na sabihin sa pinsan ko ang lahat-lahat at sabi ko pa, pagkibit balikat lang muna ito kay Maria na wala itong alam. At nang makauwi na ako sa Banate, sinabi kong lahat sa kanyang mga magulang at pinakonsulta namin siya sa isang albularyo na hindi alam ni Maria. Dito namin nalaman na ginayuma lamang ito at merong pampaamo si Maria. Kaya pala sunod-sunuran lamang ito. At mula nung una pa man daw, hindi naboto ang mga magulang ng aking pinsan kay Maria. Pero nang dahil gusto ng kanilang anak, wala daw silang magagawa. Pagka-uwi daw ng aking pinsan galing sa albularyo, ay wala na doon si Maria sa kanilang bahay. At magmula sa araw na ito, sa maniwala kayo o hindi, ay hindi na niya nakita si Maria. At habang tumatagal,
ay parang wala lang daw sa kanya ang kanilang pinagsamahan. Para bang normal lang lahat at nagtataka nga ito kung paano naging sila. Dito na po ako naliwanagan at kami at masasabi ko na ang kakayahan kong ito ay galing talaga sa angkan ng aking lola. Nananalayte sa aking dugo at hanggang ngayon meron pa rin namang mga nagpapakita sa akin. Pero hindi na po ganun kadalas kasi may mga pangontra na ako. Hanggang dito na lang po ang kwento. Maraming salamat. Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari sa bahay ng mga magulang ng aking asawa way back 1998. Sa mga panahon po na ito ay nagtatrabaho ako sa isang paggawaan ng mga silya at mesa na malapit lang sa kanilang bayan. Kaya doon na ako tumira sa kanilang bahay. Siya naman ay sumasama sa kanyang nanay sa pagtitinda ng mga gulay at isda sa iba't ibang dako ng kanilang bayan. Meron po silang pedicab noon at sila lang din naman ang nagdadrive nito. Ang tatay naman niya ay isang karpintero na nakadistino sa isang bayan nang maganap ang karanasang ito. Isang hapon, pagka-uwi ko galing trabaho, ay nakita ko nag-uusap si nanay at ang aking asawa sa labas ng bahay habang kinukuha mga maliliit na bato sa bigas na isasayang na mga ito. Oh, ano bang inyong pinag-uusapan dyan? Pabirong tanong ko habang nakangiti. Wala. Puro chismis. Sagot ng aking asawa. Sige, pasok muna ako para makapagbihis. Sagot ko at agad naman akong pumasok. Hindi naman nagtagal ay bumalik ako sa labas ng bahay at tumambay. Kumustang lakad niyo kanina? Tanong ko. Ayos lang naman. Naubos din naman ang mga paninda namin. Ikaw, kumustang trabaho mo? Tanong ni nanay. Balungkot na balita. Magbabawas na tauhan yung boss namin at isa ako sa matatanggal. Pero bukas na bukas ay maghahanap ako ng trabaho. Ayokong tumambay dito. Sagot ko naman at napailing naman ang aking asawa. Pwede naman na habang naghahanap ka ng trabaho, sasamahan mo muna kami sa pagtitinda. Ikaw yung magdadrive ng pedicab. Dagdag pa ni nanay. Pwede naman po. Total, maaga din naman kayong umaalis. Sagot ko at tumango naman sila. Kinabukasan nga Sir Chris, bandang 6:00 ng umaga, ay ginising ako ni nanay at sinabihan na kami na lang daw ng asawa kong maglalako kasi meron siyang gagawin sa bahay at ako yung magdadrive ng pedicab. Hindi na po ako pumasok sa trabaho kasi alam ko na rin na matatanggal ako. Ang plano naman namin ay pupunta kami sa bawat baryo na sakop ng aming bayan gaya ng kanilang ginagawa araw-araw. Nang sa ganon, yung mga tao ay hindi na pupunta sa palengke para mamili ng mga gulay. Kanya-kanyang diskarte lang po sa mga panahong ito. Meron pong mahigit 10 baryo ang bayan at nauubos din naman ang mga nilalako namin. Yun nga, pumasok kami sa mga baryo-baryo gaya ng nakaugalian at may mga bumibili sa amin.
Pagkarating naman namin sa pang-7 baryo, ay hindi ko alam kung bakit ako kinutuban ng masama. Ito kasing baryo na ito, Sir Chris, ay ang siyang pinakaliblib sa buong bayan. At mula sa bukana ay kinakailangan mo pang daanan itong tubuhan bago marating ang mga bahay sa loob. Siguro mga kalahating kilometro ang lalakarin bago marating ang mga ito. Pero ilang beses na rin kaming nakapasok doon. Pagkarating namin sa isang puro, ay huminto kami sa ilalim ng isang puno at naghintay na merong bibili sa amin. Usually, tumatambay kami sa isang baryo ng mahigit 10 minuto at saka aalis papunta sa kabilang baryo. Ganito yung naging routine namin noon. Nakakapagod pero kailangan. Hindi naman nagtagal ay merong bumili sa amin. At bago naman kami umalis ay merong humabol. Isang alin na siguro nasa 40 patas ang kanyang edad. Sandali lang. Pasigaw na sabi niya at lumingon naman kami ng aking asawa. Huminto ako at hinantay na dumating ang ali. Meron ba kayong mga kamatis? Tanong niya. Meron po, eto. Sagot naman ng aking asawa, sabay abot ng mga kamatis. At itong alin na ito, Sir Chris, ay ginagawang lahat upang mapatagal pa ang usapan nila ng aking asawa. Talagang nakapagtataka at naiinip na rin ako sa mga sandaling ito. Gusto ko nang umalis kasi nakuha na rin niyang kanyang mga binili at meron pa kaming pupuntang mga baryo. Dapat kasi bago mag 8 ay makabalik na kami sa bahay para kumain ng almusal at maghahanap pa ako ng trabaho sa araw na ito. Sige po, maraming salamat po. Meron pa kaming pupuntang mga baryo. Biglang sabi ko habang nakangiti. Ay oo, sige, pasensya na. Bumalik ka dito bukas, Iya, at bibili ulit ako ng mga gulay. Sagot naman ng ale, sabay tingin sa aking asawa. Itong alin na ito, ayon sa aking asawa, ay matagal na ring bumibili sa kanila. Pero nagtataka nga lang ang mga ito kung bakit na sila kinakausap ng matagal. Bandang 7:30 ay bumalik na kami sa bahay kasi naubos na nga mga nilalako naming gulay. Agad nga akong kumain ng almusal at naligo. Bandang 8 ay umalis na ako para maghanap ng trabaho at sa Karatig Bayan, natanggap ako. Sa isang bigasan pa ako magtatrabaho at kaya ko naman pong mga ipapagawa sa akin. Hindi naman ako pumipili ng trabaho. Ang importante kasi sa akin, Sir Chris, meron pa akong source of income. Yun lang. Kinabukasan na nagsimula na ako. Mahigit 10 minuto lang naman ang biyahe kung sasakay ka ng jeep. At hindi naman ito naging hadlang. At halos araw-araw naman, ay nagdala ko pa rin ng mga gulay si nanay at ang aking asawa. Makalipas ang 2 buwan, ay napansin ko na medyo tumataba ang aking asawa. Isa din po itong sinyalis na baka buntis siya. Ito rin kasing sabi ng kanyang nanay sa akin at masaya naman daw sila kung sakaling magkaroon sila ng apo. Yung asawa ko rin ang nag-iisang anak. Isang umaga ay pinatignan ko nga ang aking asawa at kumpirmado nga na buntis ito at magta3 buwan na. Kadalasan kasi nadedelay ang kanyang dalaw at minsan umaabot pa ng 5 buwan. Kaya hindi talaga namin malalaman kung hindi kami magpapatingin. Hanggang sa isang madaling araw ay nagising ako sa isang kakaibang tunog na sa buong buhay ko ay noon ko lang narinig. Parang gawa ito ng isang ibon. Sinubukan kong bumalik sa aking pagtulog pero hindi ko na magawa nang dahil nakakairita at paulit-ulit ang kanyang pagtunog. Dahan-dahan akong bumangon para hindi ko maistorbo ang aking asawa at naglakad ako patungo sa bintana
upang silipin ang bahagi na kung saan nagagaling ang tunog. Makikita kasi mula doon. Nang dahil naman sa madilim, ay wala akong makitang iba. Pero pag sinindihan ko ang ilaw ay sigurado na makikita ko iyon. Kaya naman lumabas ako ng kwarto kasi yung switch ng ilaw ay nasa kusina. At nang makalabas na ako ay nakita ko si tatay na merong hawak na martilyo at naglalakad pa ito ng dahan-dahan papuntang kusina. Hinabol ko ito at tinawag ng pabulong. "Tay," sabi ko at lumingon ito. "Nadidinig mo rin ba?" Tanong ko sa kanya kasi alam ko na ito rin ang dahilan kung bakit siya lumabas ng kwarto. "Oo, aswang yan." Direkta ang sagot niya at nagulat ako kasi para sa akin ibon lang yon. Kinutuban ako ng masama at nanindig ang aking mga balahibo at napagtanto ko naman na baka siguro nang dahil sa buntis ang aking asawa kaya siya inaaswang. "Sigurado po ba kayo, tay? Aswang yan?" Pabulong na tanong ko at tumango ito. "Samahan mo ako sa labas. Huwag kang gumawa ng anumang ingay." Dagdag pa niya. Tumango ako sa kanya at sumunod sa kanyang likuran. At pagkalabas namin ng bahay, Sir Chris, ay nakita kong inangat ni tatay ang martilyo niyang dala. Subalit huminto ang tunog at hindi na naulit pa. Sa ganitong sitwasyon pa lang, ay naghinala na ako kasi kung normal na ibon lamang ito, siguradong patuloy pa rin siya sa pagtunog. Pero ang isang ito ay parang may utak ng tao. Para bang alam niyang pupunta namin siya. At nang marating namin ang puno na kung saan namin siya huling narinig, ay nakarinig kami ng pagaspas. Kaya naman napatingin kami sa isang bahagi at kitang-kita ng dalawang mata ko ang mga naglalakihang pakpak. Kung titignan naman ay parang mga pakpak lang talaga ng pangkaraniwang ibon, subalit malaking alang na kulay itim. Binato pa ito ni tatay ng martilyo pero hindi natamaan. Bumalik na lamang kami sa loob ng bahay at ginising namin si nanay at ang aking asawa. Sinabi namin kung ano ang nangyari. Sabi naman ni tatay, nung nakadestino daw ito sa ibang probinsya, ay meron din silang narinig na ganitong tunog. Lahat daw sila mga dayo doon. At sabi ng kanilang katrabaho na merong nang karanasan sa mga kababalagan. Aswang daw ito. At naniwala agad siya nang dahil pinaramdaman talaga sila. Dagdag pa niya, dapat na magpatingin ng aking asawa sa isang albularyo para makahingi ng pangontra. At kinabukasan nga, ganito ang ginawa namin bago ako pumasok sa trabaho. Binigyan naman siya ng isang pangontra. Kwintas po ito at may medalyon. Pangontra daw ito sa aswang. Araw ng linggo, wala akong pasok. Madaling araw pa lang igising na kami. Sinabihan naman ako ng aking asawa na ako na lang daw ang sasama sa kanya kasi wala naman akong pasok sa araw na ito. Hindi naman ako nagdalawang isip kasi ito rin naman ang aking ginagawa sa tuwing wala akong pasok. Bandang 6:00, gaya ng nakaugalian, ay pumunta na kami sa mga baryo-baryo. At pagkarating namin sa pang-7 baryo, na yung sinasabi kong kailangan mo pang dumaan sa gitna ng tubuan, ay meron agad na bumili sa amin at nakita ulit namin ang ali. Ito po yung ali na kung kumausap sa aking asawa, ay parang hindi niya ito papaalisin. Nakita namin siyang nakangiti habang naglalakad papalapit sa amin. At nung mga 1 metro na lang agwat niya mula sa amin, ay kitang-kita ko na napahinto ito at napatras ng kaunti na tila ba nagulat habang nakatingin sa kwintas ng aking asawa. Dito na po ako naginala sa kanya. "Ano pong problema?" tanong ng aking asawa
Wala. Meron ba kayong mga patatas? Tanong niya sa aking asawa. Opo, meron. Eto. Sagot naman ng aking asawa at kumuha ito ng mga patatas. Nang makuha na niya mga ito, ay bumaba ito ng pedicab at ibibigay sana ito sa Ale. Subalit nakita naming umatras ang Ale at nagsabi na ako na lang daw ang bibigay sa kanya. At dito ko na naintindihan ang sitwasyon. Nararamdaman ko na takot ito sa pangontra ng aking asawa at ayaw niyang lumapit. Dito ko lang talaga nakita na ganito palang sitwasyon pag may pangontra. Ako nang bibigay, sabi ko sabay ngiti at kinuha ko yung mga patatas sa aking asawa at inabot sa Ale. Binigay niya rin ang kanyang bayan. Tumalikod naman ito at nagpasalamat at saka naglakad papalayo. Tumingin naman sa akin ang aking asawa. Parang hindi magandang kanyang modo at himala. Hindi niya ako kinausap. Kahapon lang ay parang ayaw pa niyang umalis ako sa aking pwesto. Kinakausap rin niya si nanay. Pero ngayon, bakit nagmamadali siyang umuwi? Sabi ng aking asawa at napailing naman ako at sinabi sa kanya ang posibleng dahilan. Lumabas naman kami sa bari na iyon at pinag-usapan pang tungkol dito. Sabi ko naman sa asawa ko, mas mabuti na wag na niyang hubarin ang kanyang pangontra na bigay ng albularyo. Kinagabihan, Sir Chris, habang gumagamit dito ng banyo sa likod ng bahay, ay tinawag niya ako. Siguro mga bandang 6:00 ito. Maaga pa naman pero madilim na. Pagkalabas ko ng kusina ay nagtanong ako sa kanya kung anong problema. Binuksan niya ang pinto ng banyo at bumulong sa akin. Tignan mo nga ang likod. Sabi niya kasi meron daw kumakaluskos. Naglakad naman ako ng dahan-dahan papunta doon. At nang makita ko ang likod ng banyo, ay napatili ako sa sobrang kaba. Malaking pusa lang naman ang nandoon. Nakatingin sa akin. Payat at medyo malaki ang ulo. Tapos ang kanyang mga balahibo ay parang namamasa-masa. Si tatay naman ay agad na lumabas at yung asawa ko ay nagtatanong kung ano ang problema. Kasi kung pagbabasehan ng aking boses, ay parang takot na takot ako. Agad po akong tumakbo pabalik sa banyo at hinila ko naman ang asawa ko palabas doon. Pagkapasok naman namin sa loob ng bahay ay nagparinig si nanay at kanyang tinutukoy ang Ali na nakatira sa pang-7 baryo. Wala siyang ibang pinaghihinalaan, kundi yun lang. Hindi man niya binanggit ang pangalan, pero pinaparinig niya na siya ang kanyang tinutukoy. Hindi naman po kami natulog sa gabing ito. Nagbantay kami at naging alerto. At magmula din sa araw na ito, hindi na pumapasok si nanay at ang aking asawa doon sa pang-7 baryo. At mabuti naman na hindi na rin nasundan ang karanasan namin ito. Pumunta na rin ulit kami sa albularyo para magpaturo ng mga dapat namin gawin upang hindi mapasok ang aming bakuran. At tinuruan naman niya kami. Matapos talagang gabing iyon, ay hindi na muli kaming binulabo. Siguro nang dahil din sa pagpaparinig ni nanay at sa aming mga pangontra. Pinaparating niya na kilala namin kung sino ang nabubulabog sa amin. Parang ganon. Ito din sigurong dahilan, maliban sa mga pangontra namin. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito, Sir Chris. Hanggang dito na lang po ang kwento kasi hindi na rin nasundan ang karanasan namin ito. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli. Ang
paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi